Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ito ang DZLB News. Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin, ibabalita natin. Ngayon po ay Biyernes, ika-24 sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Sa ulo ng mga balita, mga dating empleyado ng Carina Apparel sa lalawigan ng Laguna, patuloy ang laban para makuha ang kanilang huling sweldo. Mag-iisang dekada na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon, tila mailap ang hustisya para sa lampas 1,000 dating empleyado ng Carina Apparel, isang pagawaan ng mga damit sa Laguna na nagsara noong taong 2014. Magmula kasi nang magdesisyon ang National Labor Relations Commission o NLRC na dapat silang bayaran ng separation pay, hindi pa rin nila ito nakukuha hanggang ngayon. Nagsimula ang lahat noong hindi muna sila pinapasok sa trabaho noong Pebrero 2014. Wala po kaming natatandaan. Ang alam lang po namin kami pinagbakasyon. Pinagpahinga kami. E di syempre sa katuwaan naman ng manggagawa dahil ang kaming pasok namin halos walang tigil ang operation. Bilang pahinga natuwa rin kami. Yung pala ang plano pala ng management ganun na nga ho. Biglaan. Walang nakakaalam na sila magsasara. Biglaan. Nagsampa ng reklamo ang mga empleyado ng Carina laban sa mismong kumpanya at sa mga opisyal nito na sina Andrew Sia, Tina Sia, Mabel Chong, Anthony Wong at Robert Nang. Nanalo ang mga empleyado ng Carina sa arbitration case nila sa NLRC Regional Arbitration Branch 4 noong ika-27 ng Nobyembre 2015. Ngunit umapela naman ang mga individual respondents sa naturang kaso. Ayon sa kanilang isinumiteng apila sa Court of Appeals, pinapanagot sila ng labor arbiter sa kaso kasama ang kumpanya. Ngunit hindi naman daw malinaw sa desisyon ng NLRC kung bakit dapat rin silang managot. Kinatigan ng CA ang mga individual respondents kung kaya't ang mananagot na lamang ay ang kumpanya. Nakarating na rin sa Korte Suprema ang kasong ito at noong ika-24 ng Nobyembre 2018, pinagtibay nito ang naunang desisyon ng CA. Bilang pagtalima sa desisyon ng SC, pinagtibay with modification ng NLRC 4th Division ang naunang desisyon ng NLRC sa rehiyon kung saan tinanggalan na ng pananagutan ang mga individual respondents. Ang pagtanggal ng pananagutan sa mga individual respondents, ikinadismaya naman ng mga empleyadong nawalan ng trabaho. Sobrang kadismayado kasi iniisip po namin mga manggagawa na poprotektahan kami ng ating gobyerno para sa desisyon. Kasi alam ba naman ang buhay ng mga manggagawa natin Pilipino. Iniisip namin na kami poproteksyonan din ng Department of Labor, maging sa national. Subalit nakakalungkot dahil mismo tayo mga Pilipino ay kawawa pala dito sa sarili nating bansa. Gawa ng yung mga dayuhan talagang mapepera, sila yung mayaman, sila lang yung laging panalo, sila lang yung may karapatan. Pero yung sa part ng mga manggagawang Pilipino, laging kawawa. Ang tanong ngayon ng mga dating empleyado ng Carina, kung nagsara na ang kumpanya at nawalan na rin ang pananagutan ang mga individual respondents sa kanilang orihinal na kaso, paano na nila makukuha at masisingil ang kanilang huling sweldo at iba pang mga benepisyo? Ayon kay Labor Arbitration Associate Seth Diega ng NLRC Regional Arbitration Branch 4, maaring makipagtulungan ang mga dating empleyado ng Carina sa sheriff ng NLRC upang habulin ang mga natitirang assets ng nagsarang kumpanya. Pag nagiging nakikipag-cooperate ang mga complainants, kasi complainants naman nakakaalam ng mga properties ng kumpanya, ituro lang nila sa sheriff. Doon ho yan makakakuha ng mga properties na masasubject natin sa execution. Sila ang masigit nakakalam kasi sila ang nagtrabaho sa kumpanya.
Katulad niyan, ang sinasabi ng iba, wala nang araw yung kumpanya, sarado na. Sa kabila ng haba ng kanilang pakikipaglaban, patuloy pa rin ang panawagan ng mga dating empleyado ng Carina na naway makamit nila hindi lamang ang kanilang huling sweldo, kundi ang nararapat na hustisya. Personally, naasa pa rin ako na talaga mabibigyan kami ng hustisya. Kaya sa ngayon, nananawagan kami ng tulong na sana may makarinig ng aming mga hiling. At sana magkaroon kami ng katarungan. Makamit namin yung talagang totoong katarungan. Umaasa at umaasa pa na sana mabuksan ulit tong issue namin at sana matulungan kami ng gobyerno natin. Maano nila, makita nila na ganito ang mapansin kami. Siyempre, dasal na lang na sana magisingan yung mga nanunungkulan natin para kami ikangay tulungan. Kasi wala talaga walang paghuhugutan. Yung iba nga, sabi ko nga kanina, nakamamatay na Sa kaantay, mag-iisang dekada, walang nangyari. Ang tanging laban lamang ng mga manggagawa, yung katulad nito na ikangay gisingin yung ating gobyerno, gisingin yung mga nagdesisyon na ganyan doon sa kaso ng Carina. Yun lamang yung pwede namin gawin para mabuhay yung kaso namin at muling itindig yung karapatan ng mga manggagawa natin dito sa ating bansa. Gian Garma, DZLB News.